The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went to the district of Tyre. He entered the house and wanted no one to know about it. But he could not escape notice. Soon, a woman whose daughter had an unclean spirit heard about him. She came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive out the demon out of her daughter. He said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She replied and said to him, "Lord, even the dogs under the table eat the children's scrap." Then he said to her, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter." When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan na naman po natin yung isang eksena ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Ang medyo kakaiba po siguro dito ay, yun po kasing babae dito ay isang hentil, hindi po siya Hudyo. Kaya dito po natin maunawaan kung bakit ganun po ang naging kasagutan ng ating Panginoon. Sapagkat nang bumaba nga po siya dito sa lupa, siya po ay makikipagtipan muli sa bayang Israel. Subalit ito nga pong babaeng ito ay hindi Israelita, hindi po para sa kanila yung talagang pagpunta ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, hindi raw tamang ibigay ang pagkain ng mga anak sa aso. Kaya mapapansin niyo po yung babae parang tinuturing na aso. Ito po yung konteksto nito. Hindi naman po dahil sa talagang ayaw ng Panginoon, subalit hindi po ito yung kanyang unang misyon. Ang unang misyon po talaga niya ay hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel. Subalit sa panahon po ngayon ay hindi na po ito ang problema ngayon, sapagkat pagkatapos ng bigay ng ating Panginoon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Israel, ito po ibinukas niya na sa buong mundo. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Kaya po hindi na po ito ang problema ngayon. Actually, ang problema po ngayon ay hindi na po kumakain ang mga anak ng pinapakain ng ating Panginoon. Ito po ngayon ang problema. Dahil pong ating Panginoon ay laging nagpapakain, ang ating Amang nasa langit ay lagi niyang pinapakain ang kanyang mga anak, subalit po ang kanyang mga anak ay hindi na kumakain. Hindi na kumakain ang mga anak ng Diyos. Tulad lamang po nung survey po nung last year, survey ng SWS, ang survey po nun ay, ang katanungan ay ilang porsyento na nga lang ba ng Katoliko ang nagsisimba linggo-linggo. At ayon po sa survey ay 38% na lamang po. Sa mga Katoliko, 38% na lang daw ang nagsisimba linggo-linggo ayon sa survey. Kaya po dito natin makikita napakarami ng Katoliko po talaga na hindi na tumatanggap sa pagkain ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kasi po kung tatanungin natin ating Panginoon, "Lord, bakit ka ba bumaba sa lupa? Lord, bakit ka ba nagkatawang tao?" Ano ba ang kasagutan diyan? Dalawa po ang kasagutan diyan. At yan po ay sa kadahilanang tayo ay gustong iligtas ng ating Panginoon at tayo gusto niyang pakainin. Hindi lang tayo niligtas ng ating Panginoon, tayo rin ang kanyang pinapakain. Kaya mapapansin niyo po sa lahat ng simbahan, sa lahat ng kapilya, ano ang laging sentro ng ating simbahan? Ang laging sentro po ng ating simbahan ay ang krus ng ating Panginoon at ang altar. Dahil ito po ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Hindi lamang upang iligtas tayo sa krus, bagkus ay tayo ay kailangan niyang pakainin.
Ang tanong nga po is, bakit ba tayo kailangan pangainin ng ating Panginoon? Sapagkat alam po ng ating Panginoon, iisa lang po ang paraan para tayo makabalik sa langit. At yan po ay kung magkakaroon tayo ng lakas, pabalik sa langit. At ang lakas po na yan ay isa lang ang pinanggagalingan. Ang ating Panginoon Kristo, yung kanyang katawan. Ang pagkain nanggagaling sa langit. Sapagkat po dito sa lupa, napakarami nating pagkain, hindi po ba? Mga kanin, mga ulam, mga spaghetti, burger. Pero po ito mga pagkain na to, kahit ano po ang kainin natin dito, ni kailanman, hindi po yan makakatulong sa atin papunta sa langit. Ang tangi lamang pong pagkain na makakatulong sa atin pabalik sa langit ay yung pagkain nagmumula sa langit. Kaya po sa banal na misa, pag binendisyonan na po natin yung mga ostya, ang banal na espiritu ay bababa na at ang mga ostya ay nagiging katawan ni Kristo, nagiging pagkain nagmumula sa langit. Kaya po kung meron po tayong mga kakilala or tayo man, hindi tayo nakapagsimba linggo-linggo or may kakilala tayo hindi nakapagsisimba linggo-linggo, ang tanong nga po is, anong lakas yung gagamitin nila pabalik sa langit? Kaya nga po bumaba dito ang ating Panginoon upang bigyan tayo ng kanyang katawan, hindi lamang upang tayo iligtas, bagkos ay bigyan tayo ng kanyang katawan upang tayo magkaroon ng lakas pabalik sa langit. Kaya po kung meron po tayong mga mahal sa buhay, tapos tingin natin na hindi na nagsisimba, nakakalungkot po. Kasi nga po, ang tanong diyan, anong lakas na yung gagamitin nila pabalik sa langit? Kaya po para po sa atin na naandito ngayon, hindi naman po ngayon linggo, pero tayo nagsisimba. Kung meron man po tayong mga kapamilya po na tingin natin na talaga hindi na nagsisimba, sana po tayo ay tumulad po dun sa babaeng nasa Ebanghelyo. Kasi sa panahon po ngayon, marami na pong sinasapian. Mga tao, mga Kristiyano, sinasapian ng katamaran, sinasapian ng pagkabisi, sinasapian ng kung ano-ano pang bagay. Dahil nga po sa panahon ngayon, napakarami na pong distractions, napakarami ng ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan bukod po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po sa banal na misang ito, kung meron man po tayong mga mahal sa buhay na sa tingin natin na hindi na po nagsisimba o nalalayo na sa ating Panginoon, sana po sila ay ating ipanalangin. At nang sa ngayon po ay sila ay magkaroon ng biyaya po na talagang manumbalik sa ating Panginoon. Dahil nga po, kung tatanungin natin, Lord, bakit ka bumaba dito sa lupa? Bakit ka ba nagkatawang tao? Yan ay po sa kadilang hindi lang tayo iniligtas ng ating Panginoon, yan din po ay dahil sa tayo ikanyang pinapakain upang tayo po ay magkaroon ng lakas pabalik sa langit. Kaya po sa banal na misang ito po sana isama natin sa ating mga panalangin. Kung tayo man po ay nag-pilgrimage dito dahil tayo po ay mayroong mga personal intentions, higit po sa lahat, ipanalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay o yung sarili po natin kung tayo po ay nalalayo na sa ating Panginoon. At nang sa gayon po, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, ng ating panalangin, sila po ay muli nating maibalik sa hapag ng ating Panginoon na muli nilang tanggapin ang pagkaing nagmumula pa sa langit.